dahil sinabi mo na ayaw mo ng babaeng may anak. Sana simula pa lang sinabi mo na para hindi na umabot sa ganito. Bigyan mo naman ako ng chance na patunayan. Chance? Para magpakatatay sa mga batang hindi naman galing sa akin? Pasensya na. Kung nalaman ko lang agad, baka hindi rin kita minahal. Dahil ang totoo, minahal ko lang ang taong pinalabas mong ikaw. Aba, ang bango natin, Robin ah. Tuloy-tuloy na ata yung date nyo nung Sunday na yun ah. Seryoso ka na ba talaga dun? Ewan ko sa'yo. Huwag mo na nga akong kausapin. Inis pa rin talaga ako sa'yo. Ano ka ba naman kuya? Sorry na. Ano magagawa ako? May sakit yung anak ko. Kaya hindi ko mapatahan kagabi. Ikaw, Abel, suportado ka na nga namin ni nanay dyan sa pagiging tibu mo. Tapos pipili ka na lang ng syosyutain yung may sabit pa. Instant dalawa agad yung binubuhay mo. Kuya naman, sabi ko naman sa'yo kapag okay na yung apartment ko, lilipat na rin kami. Pero please lang naman oh. Huwag naman sanang idama yung bata. Okay lang ba? Siguruhin mo, Abel, na hindi maaabala ang pagtulog ko mamaya. Para hindi din ganito uminit ang ulo ko at hindi din madama yung... Ewan ko. Hindi ko na alam ang titawag ko. O sige na, alis na ako. Okay kuya, pasensya na talaga. Mag-iingat ka. Ay, Sandy, sorry. Na-traffic lang ako. Kanina ka pa ba dito? Napaghintay ba kita ng matagal? Hindi naman, Robin. Kakarating ko lang din dito. May napili ka na bang order? Oo, meron na. O sige, ako na yung order sa counter ha. Hintayin mo na lang ako dito. Okay. Hello, Ma? Sandy, habasang ka nagpunta. Yung mga bata dito walang kasama. Sinabi ko naman sa'yo na may lakad ako, hindi ba? Ma, nakalimutan mo ba na nagsabi akong lalabas kami ni Robin ngayon? At inuna mo pa talaga ang paglandi mo, ha? May buhay rin ako, Sandy. Umuwi ka na agad, sinasabi ko sa'yo. Kasi kasuhin mo yung mga bata dito. Ma, saglit lang naman po ako. Nagsabi naman ako sa inyo. Nalimutan nyo lang. Basta huwag po muna kayong aalis hanggat hindi pa ako nakakauwi. Siguruhin mong sandali ka lang, ha? Ginawa mo pa akong yaya ng mga bata dito. Sandy, ito na yung pagkain natin. Sige na, Ma. Bye na po. Sorry. Si Mama kasi. May problema ba? Wala. Yung mga kapatid ko kasi walang magbabantay. Aalisin pala si Mama. Oo. May kapatid ka pala? Hindi ko pa ba nababanggit sa'yo? Wala akong maalala. Dalawa yung kapatid ko. Isang 7 at isang 6 years old. Oh! Ang laki ng age gap mo sa kanila ha? Kamusta naman? Ayun, makukulit. Pero tinutulungan ko si Mama sa pag-aalaga sa kanila. Masaya naman. Kayo nga ni Abel, ilang taon agwat nyo? 3. Kaya close na close kami nun. Hindi ko lang talaga gusto na nag-girlfriend siya ng single mom. Oo. Ilang beses mo ngang nabanggit sa akin yan. Kasi pipili na nga lang ng magiging girlfriend yung may sabit pa. Pero kapag bumuo ka na ng sarili mong pamilya, balak mo bang magkaanak? Wala sa isip ko ang pagkakaroon ng anak. Sinabi ko rin yan sa'yo noong unang date pa lang natin. Kaya kung sa tingin mo magiging dahilan ito ng problema sa inaharap, baka hindi mag-work ang relasyon natin. No, Robin. Okay lang sa akin. Ang sabi ko naman sa'yo, na sinagot kita dahil I want you to be my partner. And kung ano yung desisyon mo, irerespeto ko yun. Thank you, Sandy. Ganun ka rin naman sa akin eh. Nirerespeto mo yung rule ko na no sex before marriage. Alam mo na, sobrang higpit kasi ni Mama sa akin. Wala lang yun. Pwede naman paghintayin ng mga ganyang bagay. Ang gusto ko sa'yo, mature ka sa relasyon at binibigyan mo ako ng peace. Hindi ka tulad ng ibang babae na laging may tupak. Tignan mo yung girlfriend ni Abel. Nakakainis. Pabebe. Parang prinsesa. Spoiled na spoiled. Ay +1 na nga. Ganun pa rin. Tupakin. Tuyuin. Lahat na. Wala pang trabaho. Biruin mo. Dahil lang magandang kinikita ni Abel. Ayun. Tambay lang sa bahay. Mahal na mahal mo nga ang kapatid mo kasi nakikita ko na sobrang concerned ka sa kanya. Sa totoo lang, ayoko talagang lumipat ng apartment si Abel. Kasi gusto ko siyang protektahan. Alam mo naman yung kapatid ko. Grabe magmahal. At sigurado akong hinding-hindi niya iiwan yung nakakainis niyang girlfriend.
Pero wag na wag lang niyang sasaktan si Abel. Kasi papalayasin ko silang mag-ina nang wala sa oras. Nakakairita talaga. Isipin mo, ang ingay. Tapos, ang kalat lagi ng bahay. Dahil lang sa batang yun na ubod pa ng likot. Daig pa aso ko. Mas matino pa yung alaga ko kaysa sa kanya. Love, sige na. Kumain na tayo. Alam mo, tuwing magde-date tayo, paulit-ulit ka na lang nagkukwento tungkol sa girlfriend ng kapatid mo. Pwede ba? Mag-celebrate na lang tayo ngayon. Kasi, paalala ko lang ha, 6 months na tayo today. Talaga? Kasi parang pakiramdam ko, matagal na kitang kilala. Alam mo, sobrang thankful ako na nag-cross yung lundas nating dalawa. Ang ganda mo. And calm mo. At hindi ako magsasawa na ipakita sa'yo, Sandy, kung gaano kita kamahal. Alam kong maaga pa para sabihin ito pero... Robin! Sandy, umpisa pa lang alam ko na ikaw ang babaeng gusto kong makasama sa habang buhay. Sandy, will you marry me? Yes! Oh, Himala, ang tahimik ka ata dito sa bahay. Nag-away kayo, no? Kuya talaga oh. Hindi kami nag-away. Umuwi kasi yung mama ni Liza galing abroad. Kaya doon muna sila. Mga 1 buwan hanggang bumalik ulit sa abroad yung mama niya. Ay, salamat. 1 buwang katahimikan. Ko talaga kuya oh. Ay, kuya, kumusta nga pala? Hindi mo nabanggit sa akin yung plano mong proposal kay Sandy ah. Natuloy ba? Moo ba? Hulaan mo. Siyempre oo. Oo yung sagot nun no. Ikaw pa ba? Oo, tama ka. At alam mo, Abel, sobrang saya ko. Ganito pala yung pakiramdam kapag nakita mo na yung taong gusto mong makasama habang buhay, no? Sa totoo lang, kinabahan nga ako eh. Alam mo naman si Sandy, hindi masyadong expressive. Kaya nung naiiyak lang siya, akala ko hindi pa mag-yes. Mahal ka nun kuya, ano ka ba? Halata naman eh. Kailan mo ba siya balak pakasalan? Next year. Oh! Bilis nun kuya. Ay, teka lang. Tawagan ko nga lang pala si Sandy. Sige kuya. Love? Oh, bakit ganyan ang boses mo? Anong nangyari sa'yo? Parang stress na stress ka. Teka, ang ingay naman. Nasaan ka ba? Nandito ako sa ospital. Yung bunso kasi namin, may iron deficiency anemia. Kailangan siyang masalinan ng dugo. Ha? Teka, saan hospital yan? Pupuntahan kita. Hindi na, love. Okay na. Bawal rin kasi madaming bisita dito. Pupuntahan na lang kita agad pagdating ni Mama. Sigurado ka, Sandy? Ganito na lang. Papadalhan kita ng pera kung sakaling kailangan mo ng ekstrang panggastos. Huwag na, Robin. Please, love. Tanggapin mo na. Update mo na lang ako. Okay, love. Kuya, bakit? Anong nangyari? Yung kapatid ni Sandy nasa hospital. Grabe. Uso talagang sakit ngayon. Kaya nga, kawawa naman yung bata. Oh, anong sabi ng doktor? Kailangan daw salinan ng dugo si Bunso, Ma. Diyos ko! Yan na nga bang sinasabi ko? Ay naku, Sandy! Buong buhay na lang ba kitang tutulungan? Lahat na lang halos isusubo ko sa'yo? Mula nang mabuntis ka ng maaga, sinuportahan na kita. Aba, hindi ka pa nagtanda at sinundan mo pa agad? Alam mo na ngang hindi ganun kadali sa akin na itaguyod ka ng mamatay ang tatay mo. Aba, tinagdagan mo pa ang responsibilidad ko. Saan tayo ngayon kukuha ng panggasto sa ospital, ha? Yung ama ng mga batang yan, ni Anino wala. Ni Singkong Duling walang mahita. Wala namang pakialam. Mami, cellphone. Eto, Kurt. Doon ko muna, please. Mag-uusap lang si Mami at Lola. Diyos ko! Sunod-sunod na problema, Sandy! Hello? Oh, Kurt. Bakit ikaw mong sumagot? Nasaan si ate mo? Ate? Oo, si ate Sandy. Wait lang po. Sinabi ko naman sa'yo, Sandy! Kapag may mga anak ka na, isang tabi mo na yung kalandian mo! Aba, hindi lang
ikaw ang nagtatrabaho dito. Ako rin napapagod. Yang kinikita mo, kulang na kulang para sa mga gastusin sa bahay. Lalo na sa mga anak mo. Ma, hindi ko naman po ginusto na may mangyaring masama sa bunso ko. Sinabihan na nga kita na mag-focus ka sa pagiging nanay sa mga anak mo. Pero hindi mo ginagawa. Nasisingit mo pa din ang pagkiri mo. Hindi bali sana kung natutulungan ka ng mga lalaki mo eh. Ano? Ni hindi ko nga makita ang mga anino dito sa ospital. Pare-pareho ang mga lalaking nabibingwit mo. Ma, please. Hindi ko po kailangan ng sermon ngayon. Ang kailangan ko po, suporta at pangunawa niyo. Kung nasasaktan po kayo, paano pa po ako? Ako po ang nanay. Mas masakit po yun sa akin. At ma, huwag po nating idawit si Robin dito. Ako po ang may kargo sa mga anak ko. Kuya, ayos ka lang ba? Ah! Paano niya nagawang pagsinungalingan ako ng ganito? Dear love, dali-dali kong tinapos ang tawag. Ang lakas ng tibok ng puso ko. Yung tipong hindi ko alam kung anong dapat kong maramdaman. Awa? Kaba? Inis? O galit? Dahil nagsinungaling si Sandy sa akin? Hanggang kailan niya balak itago sa akin to? Bigla akong nanlamig. Nagmistulang estatwa sa kinatatayuan ko. Tulala hanggang maramdaman ko na lang ang mahinang pagtapik sa balikat ko ni Abel. Hi, Ate Sandy. Palabas na rin po si Kuya. Una na po ako, ha? May lakad pa po kasi ako. Thank you, Abel. Naparito ka. Robin, please naman pakinggan mo muna ako. Alam kong mali na tinago ko sa'yo na may mga anak na ako. Natakot ako. Natakot na kapag nalaman mo, iwasan mo na ako bago pa man tayo magsimula. Pero hindi ibig sabihin na hindi totoo ang nararamdaman ko para sa'yo. Robin, hindi ko makakalimutan ang pagtulong mo sa akin nang magkasakit ang bunso ko. Naglabas ka ng pera kahit hindi mo naman obligasyon. Hindi ko alam kung paano ko yun mababayaran at habang buhay akong magpapasalamat sa'yo. Sandy, yun nga ang masakit. Ginawa ko ang lahat sa paniniwalang kilala talaga kita. Kilala ko kung sino ka at kung anong klaseng buhay ang papasukin ko kasama mo. Pero habang sinasabi ko sa sarili ko na ikaw na ang babaeng para sa akin, hindi ka pala naging totoo sa akin. Ginawa ko lang yun kasi ayoko mawala ka. Dahil sinabi mo na ayaw mo ng babaeng may anak. At aaminin ko, natakot ako na malaman mo at hindi mo na makita kung sino talaga ako. Yun na nga, hinayaan mo muna akong mahulog sa'yo. Sana simula pa lang sinabi mo na para hindi na umabot sa ganito. Robin, bigyan mo naman ako ng chance na patunayan. Chance? Para magpakatatay sa mga batang hindi naman galing sa akin? Pasensya na. Kung nalaman ko lang agad, baka hindi rin kita minahal. Dahil ang totoo, minahal ko lang ang taong pinalabas mong ikaw. Dear love, 6 na buwan ang nakalipas mula nang maghiwalay kami ni Sandy. Pero sa totoo lang, hindi pa rin siya lubos na nawawala sa isip at lalo na sa puso ko. Naghahalo ang galit, pagmamahal at pangungulila. Sa kanya ko lang naranasan na maging masaya at magpakatotoo sa nararamdaman ko. Pero sa kabila ng lahat ng yun, nagawa pa rin niyang itago sa akin ang pinakamahalagang parte ng pagkatao niya. Isa na siyang ina. Siguro nga ginawa lang niya yun dahil sa pagmamahal niya sa akin. Pero kung talagang mahal mo ang isang tao, hindi ba dapat buo ang tiwala mo rito? At ngayon, kahit lumuhod pa siya sa harap ko, wala na. Patay na ang lahat ng nararamdaman ko. Wala nang puwang para sa paliwanag. Wala nang halaga ang mga luha. Sa 6 na buwang lumipas, natutunan kong mas mabuti pang mawala ng minamahal kaysa manatili sa piling ng isang taong kayang ipagpalit ang katotohanan para lang sa sariling kapakanan. Sa mga single mom, problema niyo yan. Huwag kayong maghanap ng lalaking papasa ng responsibilidad
na iniwan sa inyo ng mga lalaking umanak sa inyo. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Dahil sinabi mo na ayaw mo ng babaeng may anak. Sana simula pa lang Ay, so actually. Ay, nakakaloka. Wala akong audio sa live. But ayan. So, itong si Sandy naman, si Robin naman ay isang single na walang commitment. Yan talaga siya. And malinaw naman sa una nilang pag-uusap na itong si Robin ayaw niya ng anak. Diba? For some reason, diba? And base rin dun sa kwento natin na medyo irritable din siya, no? Sa mga nagkakajowa ng may isa pang carry over, kung baga, diba? So, yun. Kaya siguro inilihim dahil sa sobrang pagmamahal nito ni Sandy kay Robin, inilihim niya na meron siyang anak. So pinapalabas niya na kapatid niya lang ito. Pero again, walang lihim na hindi mabubunyag, 'di ba? At sa pagkakataon ngang iyon, nabunyag ang lihim nito ni Sandy na kung saan nalaman na nga ni Robin na anak niya itong sinasabi niyang mga kapatid niya, 'di ba? Siyempre, sa part ni Robin, masakit 'yon dahil hindi naging tapat at parang hindi siya binigyan ng respeto, 'di ba? And I guess malinaw naman sa una nilang pag-uusap na okay siya as in talagang single, walang responsibility. Pero feeling ko dito si Robin may backstory dyan Baka naman siguro gusto siya medyo hirap siguro, ganyan. And alam niya yung mga sitwasyon kapag may mga ganon, 'di ba? Parang dagdag pa sa expense or whatsoever, 'di ba? But then again, ang tanging mali dito ni Sandy hindi niya inamin sa umpisa, 'di ba? Pero kung talagang mahal ka naman ng lalaki, tatanggapin niya kung ano ka, kung sino ka, at kung anong meron ka na. Hindi ba? Pero hindi sa lahat ng pagkakataon kasi may mga ganitong lalaki. May ganitong lalaki nga tulad ni Robin na hindi kaya. Siyempre mas gusto nila na sariling anak nila, 'di ba? Kaya wala lang, hindi ko alam kung correlated ba tong storya na minsan magpapanggap naman na tatanggapin yung babae, yung single mom. But then again, minsan naaabuso yung anak. Hindi ba? May mga ganong instances. Bilang hindi naman daw kadugo, ganyan minsan na pagbubuhatan ng kamay. Hindi ba? Pero yung last part, medyo nalungkot lang ako dun sa last part ng sinabi nito ni Robin sa mga single mom dyan, huwag kayong maghahanap ng lalaki na magpapa-shoulder sa ginawa nyo. Parang medyo off, medyo masakit, medyo parang hindi magandang pakinggan, di ba? Hindi rin naman siguro nila kasalanan yun dahil siguro sa una nilang pagmamahal, akala nila it was a very successful love story. But then again, di ba, dumarating sa mga punto na hindi na talaga kaya, hindi ba? So,
I don't think so na dapat niyang sabihin yun sa bandang huli. Again, kung mahal naman talaga yun ng lalaki, kailangan tanggap mo ng buong buo kung sino siya at kung ano ka. Ay nako, yan ang kwento ng ating Dear Love ngayong Feel Good Tuesday. Sana nagustuhan nyo. Bukas ulit magkita-kita tayo sa panibagong kwento ng Dear Love. Dito lang yan sa 98.3 Love Radio. Samantalang tuloy natin ang kwentuhan natin sa ating Facebook page, Love Radio Palawan. And of course, sa aking Facebook page, Mama Morena. O siya, kabisyo, dyan ka lang sapagkat dito lang kami. Tuloy-tuloy muna tayo sa magagandang musika at good vibes. Dito lang yan sa Love Radio Palawan. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Ayun, sorry na. Grabe, nataranta ako sa first few seconds. Hindi tuloy ako masyadong nakapaghanda yung pag-iisip. Kasi syempre, di ba, pag nagtatrabaho ko sa gato, dami mong chine-check, ganyan, kung nakataas na ba yung audio mo, kung may audio ka ba sa on-air, o may audio ka ba sa live, ganyan. Eh, hindi ko napansin, natanggal ko pala yung audio for the live. Kaya sa mga live viewers natin na nanonood, ayun, pansamantalang wala tayong audio sa mga ilang segundo, but then again, ayan, naibalik naman din natin ng mabilis. So, but anyway, kabisyo, so yun na nga yung kwento ng ating Dear Love, no? As I was saying, siguro bihira lang yung mga ganitong tao. Diba? At hindi rin naman natin isinasantabi yung mga ganitong istorya na merong mga lalaki talaga na hindi nila kaya tanggapin na may anak na yung kanilang partner. Same goes with those naman sa single dad, 'di ba? May mga babae na hindi kaya na merong anak na sa iba. So, yun. So, basically, it's still a normal story. Hindi lang ganun ka dalas nating nadidinig. Kasi parang mas marami kasi na okay lang na kung may anak, okay lang naman eh. Ang importante issues naman dyan, yung silang dalawa na mahal nila yung isa't isa. And of course, kung kaya naman din suportahan, susuportahan. Hindi ba? Yun. Dahil sabi nga nila, kapag ang tunay na pagmamahal, kaya mong tanggapin kung ano, sino, at kung anong meron siya sa buhay niya. Hindi ba? And pag gano'n na hindi ka naman tinanggap, ibig sabihin nun, okay lang naman. Kung di kayo magkatuluyan or natigil lang doon, ibig sabihin, that person still not the right person for you na kaya kang tanggapin ng buong buo. Hindi ba? At syempre, ikaw babae, huwag ka naman masyadong makate. Ganon. Charot lang. Hindi ba? Porque bet mo na. Ikaw, sa mga babae naman, hindi mo kailangan maglihim, ganyan. Let's respect the other person, 'di ba? And kung gusto kanyang pagkatiwalaan ng buong buo, dapat ibalik mo din yung tiwalang yun, 'di ba? Umamin ka din. Alam natin na mahirap umamin dahil mas inuuna mo yung pakiramdam ng puso mo na mahal mo siya at gusto mo siya, hindi ba? But then kailangan mong umamin. Hindi ba? Doon mo rin naman malalaman kung tatanggapin ka o hindi. Pag hindi, di okay lang. Dami-daming lalaki sa mundo. Pero joke lang yun. Mas marami pa rin bakla. Charot. Nakakalor ka. So, ayun. So, basically, yun. So, basically, dapat kapag ganyan, sa umpisa pa lang,
maging tapat na kayo sa isa't isa. Nang sa ganun, mas maging harmonious ang inyong relasyon. Di ba? And, alam nyo, walang lihim na hindi mabubunyag eh. Kahit anong pang tago mo dyan, di ba? Maaalingasaw at maaalingasaw din talaga yan. Hindi ba? Kung yung ano nga pasintabi sa mga kung may mga nakikinig or nanonood na dito sa ating live. 'Di ba? Kapag may naamoy tayo na something stinky, ganyan, talagang hinahanap natin kung nasaan. Yun pala, meron na palang patay na hayop. Alam nyo na, yung sa household lang yung mga household animals. Wow, household animals. 'Di ba? Natutunton natin. Kahit na gaano ba, hindi yan tatagal. Alam mo, bago ka mamatay, mabubunyag lahat ng mga bagay-bagay. So, you have to be honest at first. Ganon. 'Di ba? Again, kung mahal ka, tatanggapin ka naman. Yun naman ang tunay na pagmamahal. Pagtanggap sa bawat isa. 'Di ba? So yun. Para naman sa guy, medyo masakit lang talaga yung sinabi niya sa bandang huli, no? Na wag niyong ipasalo yung responsibilidad niyo sa ibang lalaki na nakabuntis sa inyo. Hindi naman gano'n yun. Hindi naman ipinapasalo, no? Maraming mga single mom or single dad na nagtatrabaho pa din naman. Siyempre, ayaw naman nila na maging ganun yung sitwasyon. At hindi rin naman nila goal yun na ipasalo yung responsibilidad, 'di ba? Napag-uusapan naman yan na in between kung paano ganyan o si Dan, since dahil anak ko siya, ganyan, maybe okay, most of expenses would be coming from me, ganyan, and if okay sa'yo, if the late wife or late husband, but late, namatay na ba? Charot lang. the past partner nila mag-support doon. And then siguro bonus na lang din kung itong lalaki rin may ipapaabot, hindi ba? So maganda rin naman 'yon. Pero ang most common story naman sa mga ganito, kung sakali namang tanggapin, ganyan, yung dahil nga hindi nila kadugo yung anak, ang nangyayari, nagkakaroon ng abuse sa mga bata. Hindi ba? Yun yung isa sa mga nakakalungkot doon. Yung iba may mga ganon na storya. And that is very common. Di ba? So, yun. Dapat, sa mga papasok na ganito, wag maltratuhin yung anak. 'Di ba? Hindi man galing sa inyo yan, but still, it's, alam mo yung bata pa rin na kailangan mong alagaan and all. Hindi ba? Yun. And ano lang din yung pagiging tao, pagiging humane. 'Di ba? So yun lang, kabisyo. Isang maulang umaga sa atin, di natin alam bakit nag-aulan bigla bilang kahapon, napakatindisius ng araw ngayon na nag-aambon-ambon, ay nag-aulan talaga siya. And that's okay, mag-ingat lang tayo mga kabisyo sa ating mga ginagawa ngayong araw na ito, kung ano man yan. Ayan. Kung wala naman kayong magsyadong ginagawa, pwedeng-pwede po kayong magpaganda na lang. Ayan, sa Gel Aesthetic. I think kahapon nagpa-promo sila So, go. But anyway, maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa kwento ng Dear Love every day from Monday to Friday. Siyempre kasama ang inyong lingkod, Mama Harot, na pwede mong mamahalin ng sagad-sagaran, Mama Morena. Ayan. See you again tomorrow sa panibagong kwento ng buhay-buhay. Ayan. So, tomorrow, kwento ng Unilove, if I'm not mistaken. Abangan po natin yan, mga kabisyo. Thank you!